4:50 na po, magandang umaga. Ngayon po yung araw ng Lunes, 6 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Isa sa mga malubhang nasugatan sa sunog sa Cavite noong nakaraang linggo, pumanaw na. Malawakang tigil pasada ng ilang transport group isasagawa ngayong araw. Usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo, ipinatigil na ni Pangulong Duterte. Communist rebels itinuring ng Pangulo bilang terrorist group. DENR nangakong hindi pababayaan ang mahigit 200,000 empleyado ng mga isasarang minahan. At defending champion AFP Cavaliers nabigong makausad sa semifinals ng UNTV Cup Season 5 at madepensahan ang titulo matapos talunin ang Malacanang Kamao sa laban kahapon. Bago po ang detalye nating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas na mga araw sa ating Weekend News Rewind. Tiwala si Vice President Leni Robredo na magiging patas ang Korte Suprema sa paghawak sa inihaing protesta ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa kaniya. Ito ay kaugnay sa umano'y maanumalyang pagkapanalo ni Robredo kay Marcos noong nakalipas na May 2016 elections, kung saan lumamang ito ng 200,000 boto. Ayon sa pangalawang Pangulo, naniniwala siyang malinis, patas at totoo ang naging proseso ng nagdaang halalan. Halos 400 tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ipinadala sa Camp Crame para sa disciplinary training. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, ito ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na linisin ang hanay ng pambansang pulisya. Ang naturang mga pulis na hindi muna pinangalanan ay nahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Bahagi ito ng internal cleansing ng PNP na isinagawa matapos masangkot ang ilang pulis sa kontrobersyal na tokhang for ransom. Tiwala si dating PNP Chief at ngayon Senator Panfilo Ping Lacson sa sinseridad ng hepe ng pambansang pulisya sa kampanya nitong linisin ang kanilang hanay. Ngunit ayon sa senador, dapat ay noon pa tinanggal sa serbisyo at kinasuhan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis na sangkot sa mga katiwalian. Aniya, kailangang maging mabigat at mabilis ang parusa na ipapataw sa mga ito upang mabalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Samantala, pinayuhan rin ni Lacson ang Chief PNP na makipag-ugnayan sa hepe ng National Bureau of Investigation upang mas mabilis na maresolba ang kaso sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju, kung saan sangkot ang ilang tauhan ng PNP at NBI. Nagkilos protesta sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Central Visayas ang ilang militanteng grupo. Nananawagan ang mga rallyista mula sa Kilosang Mayo 1, Bayan at Grupong Piston na tuluyan ng wakasan ang umiiral na kontraktualisasyon o ang ENDO system. Ayon sa mga ito, ilang labor summits na ang isinagawa, ngunit nananatili pa ring marami ang mga manggagawa na hindi nareregular sa trabaho. Dili masulbad ang kontraktualisasyon bisan og niingon lang nga ang kamanduan nining giingong win-win solution nga ang mga manpower agency o mga ahensya na nga maoy nagtig-supply o bumuong sa laing mga kumpanya maonay mo regular sa panarbaho. At the same time pod giduso nato nga ang tanan karon nga mga agency nga nasurvey sa Department of Labor nga wala ni marehistro, ipasirado nila. Umaasa ang mga uring manggagawa na tutuparin ng pamahalaan sa lalong madaling panahon ang ipinangakong regularisasyon sa mga empleyado o ang pagwawakas sa kontraktualisasyon. Balita sa labas ng bansa. Libo-libong rallyista ang nagmarcha sa labas ng Embahada ng Estados Unidos sa London bilang protesta sa ipinag-utos ni US President Donald Trump na travel ban sa 7 Muslim majority countries.
Hawak ng mga protester ang mga black banner kung saan ilan sa mga ito ay may nakasulat na "No to Islamophobia", "No to Trump", "No to War" at "Shame on you, Theresa May". You know, we've got to realize this is nothing but an Islamophobic policy purely based on someone's religion. And there's so many inconsistencies. And the judge, even in that trial itself, in that hearing, the judge asked Trump's lawyer for some rationale, some facts, not fiction. And she said, you know what, we don't have to provide any. And that epitomizes what Trump is doing here. It's pure hatred, pure Islamophobia. Maliban sa pagkondena sa kontrobersyal na travel ban, iginiit din ng mga ito na bawiin ni British Prime Minister Theresa May ang imbitasyon kay President Trump na magtungo sa bansa para sa isang state visit. Noong Sabado ng gabi ang isa sa mga malubhang nasugatan sa sunog sa isang pabrika na nasa loob ng Export Processing Zone Authority sa General Trias, Cavite noong nakaraang Huwebes. Kinilala ang biktima na si Jerome Sismaet, 37 anyos, ang kauna-unahang nasawi sa trahedya. Ayon kay Cavite Governor Jesus Crispin Remulla, pumanaw ang biktima dahil sa severe burn injuries. Isa si Jerome sa mga line leader sa factory na una munang pinalabas ang mga kasamahan sa nasusunog na gusali. Nakalagak ngayon ang mga labi nito sa kanilang tahanan sa Maragondon, Cavite. Itinuturing na bilang terorista ang grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines. Ipinahayag ito ng Pangulo nang bumisita kagabi sa Cagayan de Oro City upang kumustahin ang mga naulila ng 3 sundalong tinambangan ng mga umunoy miyembro ng NPA noong Miyerkules. Magandang loob ka na nga eh. Napapahiya pa ako minsan sa mga sagot. Akala mo kasi you give them all the leeway and everything and you return to me is stupid. From now on, I will consider the CPP, NDF, the terrorist group. Miyerkules nang paslangin ang 3 tauhan ng militar sa Bukidnon ang araw kung kailan inanunsyo ng NPA na tinatapos na nila ang kanilang dineklarang tigil putukan sa pamahalaan. Isa rin ito sa mga dahilan upang bawiin na rin ng pamahalaan ang pinairal nitong Unilateral Ceasefire Declaration. Sunod dito ay ang pagpapatigil ng Pangulo sa usapang pangkapayapaan. Dumipensa naman ang National Democratic Front of the Philippines na wala silang ginagawang laban o pagpapahirap sa mga sibilyan kaya walang basihan na ituring silang bilang mga teroristang grupo. Pinabulaanan din ni NDFPP's Panel Chair Fidel Agcawili ang umunay hindi makataong pagpatay ng New People's Army sa ilang sundalo sa Mindanao. Mayroon na rin anya silang rekomendasyon sa NPA na palayain na ang natitira pang prisoners of war kung mapapatunayang walang human rights violation ang mga ito. Yan ang medyo mabigat, no? Tulad din ng Estados Unidos, ganyan ang pagtrato ng Estados Unidos sa CPP-NPA, isang terrorist organization daw, no? Kahit na ang NPA wala namang ginawang tulad ng ginagawa ng ISIS, no, nasa labas ng bansa o kahit sa saang bansa, hindi na sila ginagawang paninira sa mga civilians. Ang NPA walang ginagawang ganyan. Sa iba pang balita, kumalat sa social media ang isang memorandum ng Philippine National Police kung saan nakalagay ang plano umanong pambobomba ng bandidong Abu Sayyaf Group sa SM Malls. Sa memo nakasaad na binalaan ng mga bandido ang security personnel na pasasabugin ang mall kung hindi makapagbibigay ng malaking halaga. Pinabulaan na naman ito ng PNP at sinabing peke ang naturang memo. Nananawagan pa ito na huwag itong ipakalat upang hindi magdulot ng public unrest. Tiniyak naman ng pamunuan ng mall na mahigpit ang kanilang sinasagawang seguridad para sa kaligtasan ng customers at mga empleyado. Sa iba pang balita, posibleng magpatupad ng panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 30 hanggang 40 centavos kada litro ang maaaring madagdag sa halaga ng gasolina at kerosene habang 20 hanggang 30 centavos naman ang sa diesel. Ito ang unang oil price hike ngayong buwan. Posibleng hindi maglandfall ang bagyong Bising sa bansa ngunit inaasahang patuloy na magdudulot ng bahagya
hanggang sa katamtamang pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao hanggang sa susunod na 2 araw. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, kaninang alas 10 ng gabi ay namataan ng bagyo sa layong 470 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyong north-northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Patuloy pa rin ang pagtugis ng otoridad sa mga sospek sa pamamaril sa San Jose del Monte, Bulacan noong Sabado ng gabi. Narito ang report ni Nestor Torres. Pinagbabaril ang 3 hinihinalang drug pusher sa loob ng isang bahay sa barangay Kaypian, San Jose del Monte noong Sabado ng gabi. Kinilala ang isa sa mga biktima na si Richard Madrazo, 30 anyos at nangungupahan sa naturang barangay. Wala namang pagkakakilanlan ang 2 pang biktima sa pamamaril. Ayon sa isa sa mga residente sa lugar, hindi bababa sa 10 putok ng baril ang kanilang narinig. Na-recover sa lugar ang hindi bababa sa 10 bala ng kalibre 45 baril. Tumanggi munang magbigay ng iba pang detalye ang PNP Bulacan habang iniimbestigahan ang insidente. Patuloy namang tinutugis ang mga suspect sa pamamaril na tumakas sakay ng motorsiklo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang isang pedicab driver habang namamasada kagabi sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. May report si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Sa June, isang pedicab driver ang pinagbabaril habang naghihintay ng pasahero dakong alas 11:45 kagabi sa barangay Batasan Hills sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Naghihinagpi si Aling Joan Maniebo nang makita nga nakahandusay at duguan ang kanyang asawa matapos itong pagbabarili ng hindi pa kilalang mga sospek. Ayon sa misis nito, nagpaalam lang ang kanyang mister na si J. Lord Maniebo na papasada ng pedicab para may panggasto sila ngayong umaga. Dahil sa nangyari nga June, maaga nga naulila sa tatay ang 2 nitong mga anak. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, habang nakapila sa sakayan ng pedicab ang biktima na may 3 lalaki ang nakita bago ang nangyaring pamamaril. Nagsilbing lookout ang isa at 2 naman sa suspect ang bumaril sa biktima. Dahil malabo ang CCTV ng barangay, hindi namukaan ang mga suspect. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala ng kalibre 45 na baril. Samantala, June, sinabi naman ng mga polis na kabilang sa drug watch list ang biktima na sumuko na dati sa Oplan, Tukhang. Yan ang press report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Patay ang isang lalaki matapos makipagsaksakan sa kanyang sariling kapatid sa Parañaque kagabi. May report si Asher Kadapan live. Go ahead, Asher. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Asher Kadapan. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Monica, go ahead. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. Turkish police have detained some 400 suspected members of Islamic State in anti-terror raids carried out in 6 provinces. Those detained are mainly foreign nationals. Turkey launched a military incursion into Syria last August in support of Syrian rebels to try to push Islamic State away from the border area, and has frequently carried out raids on suspected jihadist safe houses in Istanbul and other cities. Ankara has stepped up efforts to tackle the militants after the group was blamed for a nightclub attack in Istanbul on New Year's Eve. 39 people were killed in the attack. Heavy snowfall hit parts of northern India and Pakistan, causing avalanche and road closures. In Indian Kashmir, Arterial National Highway, the only surface lake between Kashmir and rest of the country, was closed again after a week of respite due to snow. In neighboring Pakistan, at least 9 people, including children, were killed by an avalanche in Chitral district.
Up to 14 residents were still believed to be trapped in collapsed houses. Afghanistan was also struggling to cope with heavy snow. In the northern Badakhshan province, up to 19 people were killed by avalanche, collapsed roofs, and road accidents over the past 2 days. Meanwhile, the strongest gale of the year has been blowing through Xinjiang Uyghur region in northwest China since Saturday night. Many vehicles have been left stranded on a section of the Liangyungang-Shwergyoshi highway between Turpan and Urumqi. High winds have caused the temperatures to drop down to minus 12 degrees Celsius. Local traffic police have been dispatched with 2 wind-resistant rescue vehicles on standby. The windy weather is expected to continue with continuous snowfall in Urumqi. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica. Samantala, puntahan po natin ating makasama sa Radio La Verdad 1350 sa huntahan with Attorney G. Bet at Jose Castigador Jr. Yes, Good morning. Mr. Jun Soriao. Magandang umaga po. Morning, Mr. Jacas. Junior ka din ba? Yep. Junior ka din. Bakit ang mga mga junior na? Hindi, junior. Iba ang mga the junior. Hi, Jel. Junior yan. Nasa Laguna ako kahapon, sa iyong hometown. Ah, ganun? Saan sa Laguna? And actually, Kalamba, pero umikot kami ng Pagsanhan. At ang pangalan mo ay Dream Rap nila. Nilaglag Hindi, dumaan lang. Kalamba, tapos Liliw. Ang lamig pala sa Liliw. Tapos nag-ano kami, Nagpunta ka ba dun sa maraming yung isang strip dun sa Liliw na mga... Of course. Of course. Doon kumukuha yung mga local brands here. Napakamura. Actually, yun yung sinadya namin kasi nga dun gawa talaga. Yung mga tsinelas. Tinanong, pati spadril, di ba? Mga spadril. Pati mga sandals ngayon sa mga local brands natin doon gawa. Yung mga Alhambra, di ba? Yung mga At pag pumunta tayo doon, sagot tayo ni Tita Angela. Alfombra. Alfombra yun. Alfombra nga yung baliktad. Alhambra yung ano, sigarilyo. Nagpo-promote ka pala Sorry. Meron nga tayong advocacy plug dyan eh. Mga matatanda naman yung nagsisigarilyo ng Alhambra. Alfombra pa. Ay, maraming salamat sa inyong dalawa. Sorry, kapon pa ako Alhambra. Morning, Tita Beth. Happy Monday kasi. Ngayon po yung transport strike lang. Kaya po ating pong pinapaalalahan ng ating mga kababayan, gumising na po kayo at umalis na maaga. Baka po kayo walang masakyan. Ano? Correct. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataon ng mga balita. Dalawang sakay ng motorsiklo na sumemplang at nabangga sa jeep, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Malawakang tigil pasada isasagawa ng ilang transport group ngayong araw. Usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDFP, ipinatigil na ni Pangulong Rodrigo Duterte. DENR nangakong hindi pababayaan ang mahigit 200,000 empleyado ng mga isasarang minahan. At defending champion AFP Cavaliers nabigong makausad sa semifinals ng UNTV Cup Season 5 at madepensahan ng titulo matapos talunin ng Malacanang Kamaos sa laban kahapon. Sa detalye ng mga balita, tinulungan ang UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo at angkas nito matapos na maaksidente sa Giginto, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular accident sa Barangay Santa Rita, Giginto, Bulacan noong Sabado. 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang sumemplang at bumangga sa isang pampasaherong jeep. Agad na tinulungan ng grupo ang driver nito na kinilalang si Reggie Pida na nagtamo ng mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Habang ang angkas naman nitong si Alvin Govanes ay tinulungan ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala na ang mga biktima sa Bulacan Medical Center sa Malolos para sa karagdagang atensyong medikal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang MMDA traffic law enforcer na biktima ng hit and run sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang report ni Reynante Ponte live. Reynante, good morning.
Yes, good morning Kuya, at sa ating mga kasangbahay, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos itong mabiktima ng hit and run sa Pilcoa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Kinilala ang biktimang si Macroy Jason Calbaya, 24 anyos at isang MMDA traffic enforcer na nakadistino sa Eastwood sa naturang lungsod. Kwento ng biktima, galing siya sa Cubao at papauwi na sana sa bahagi ng Sandigan Bayan nang mabangga ng isang taxi ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Nagtamo kuya ng pamamaga sa ulo at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Pagkatapos mabigyan ng first aid ay agad na siyang dinala ng grupo sa East Avenue Medical Center. Kuya, wala na mga nakakuha sa plaka ng taxi na mabilis na tumakas sa lugar matapos ang insidente. Yan ang tulong muna bago balita. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Reynante Ponte, nagulat ng live mula sa Quezon City. Magsasagawa naman ng malawakang tigil pasada ang ilang transport group ngayong araw bilang pagtutol sa jeepney phase-out na planong ipatupad ng LTFRB. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Tuloy na ang isasagawang malawakang tigil pasada ng ilang transport group sa Metro Manila ngayong araw. Ito ay bilang pagtutol sa panukala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pag-phase out sa mga lumang jeepney bilang bahagi ng modernization plan ng ahensya. Ngunit ayon sa Pangulo ng Stop and Go Coalition na si June Magno, 80% ng kanilang mga ruta ang maaapektuhan ng tigil pasada. Ngunit maliban dito ay wala na aniya silang isasagawang rally. Hindi po kami pupunta sa kalsada para magkaroon ng protest rally. Kami talagang tigil pasada lang. Para po hindi na po tayo makapagkambalang masyado dahil lang natin pong kasamahan na piston, magkakaroon din po sila ng pagsuporta at magkakaroon po sila ng karaban at susuportahan na lang namin yan. Hindi naman ikinababahala ng grupo ang babala ng LTFRB na posibleng pagbawi o pagkansela sa prangkisa ng mga operator na sasali sa kilos protesta. Samantala, ayon kay Ariel Inton, ang founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, kung magdudulot ng matinding abala sa mga mananakay ang isasagawang tigil pasada, ay mapipilitan silang gumawa ng legal na hakbang laban sa mga ito. Kapag ka nagkaroon ng perwisyo, ay maaari kaming gumawa ng legal na hakbang para palaputin yung mga yung mga namerwisyo sa mga commuters. Yan malalaman natin kapag nangyari na. Una namang tiniyak ng LTFRB na handa sila sa isasagawang tigil pasada. Naghanda na ang mga ito ng 85 hanggang 100 government buses upang magbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong mai-stranded. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Sisimula na ngayong linggo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilimita sa mga pampasaherong jeep na dumadaan sa EDSA. Layon pa rin ito na maibsan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan at mapabilis ang oras ng biyahe ng mga motorista. Aalisin na rin ng MMDA ang ilang orange barrier sa kalsada upang madagdagan ang linyang dadaanan ng pampasaherong bus sa EDSA northbound. Uunahing ipatupad ang polisiya sa EDSA Guadalupe at apektado nito ang mga jeep na may rutang Pateros at Fort Bonifacio sa Taguig. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Tim Orbos. Here in Guadalupe, nakipag-usap na po kami sa mga involved na organisasyon ng jeepneys. Tatanggalin na namin and it will be now available to, at the very least, to the buses. Bukod naman sa Guadalupe, pinag-aaralan na rin ng MMDA na ipatupad ang polisiya sa Pasay Rotunda at Ayala Avenue sa Makati. Sa pagtaya ng MMDA, aabot sa higit 1,000 mga jeep ang maaapektuhan kapag naipatupad ang bagong regulasyon. Samantala, pinatitigil na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelding grupo. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. I'll just order Philippine contingent, Doresa, Belio and Company,
to fold up the tents and come home. Kasunod ng pagsususpinde sa idineklarang unilateral ceasefire ng pamahalaan, ipinatitigil na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines. Ngayong buwan nakatakdasan ang pag-usapan ang bilateral ceasefire ng National Democratic Front of the Philippines at Government Peace Panel. Ito ay kabilang sa mga agenda sa muling pagpapatuloy ng ika-4 na round ng peace talks na isasagawa dapat sa Abril sa Oslo, Norway. Ayon sa Pangulo, ginawa na ng pamahalaan ang lahat sa pagnanais na magtagumpay ang usapang pangkapayapaan. This time, it should end here. Pwede ba o hindi? Ako, ginawa ko na lahat. Gumastos ang gobyerno, told the soldiers to prepare for a long war. I said it will not come during our generation. I know them already. Muli ring iginiit ni Pangulong Duterte na wala siyang ipinangakong palalayain ang lahat ng bilanggong politikal kundi ang mga leader lamang upang makasama sa pag-uusap. Una na ring sinabi ng Pangulo na hindi na maaari ang hinihingi ng kabilang panig na palayain ang nasa 400 pang political prisoners. Kaya naman kasunod ng pagpapahinto sa ongoing peace negotiations, pinababalik na sa kulungan ang mga NDFP peace consultants na binigyan lamang ng pansamantalang kalayaan upang makabahagi sa usapang pangkapayapaan. For those who were released by the government, they should on their own volition return here and go back to prison. Or else I'll be forced to... But I'm alerting all the intelligence community to keep track of where they are now. Well, they are on the wanted list. So I will alert the international police to arrest them where they are because they are wanted here. I'll cancel their passports. I don't know if they will be granted asylum there. Samantala, dagdag pa ng punong ehekutibo, sarado na ang kanyang desisyon, liban na lamang kung may makikita pa siyang dahilan na makapagpapabago pa sa kanyang pasya. Unless there is a compelling one, I do not know what would be that reason. But always it would be in the interest of the nation. If I do not feel or I see that there's a joke somewhere, I will not waste my time and compromise the integrity of the government by releasing all for nothing. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sinagot ang National Democratic Front of the Philippines ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagsuspinde nito sa usaping pangkapayapaan. Narito ang hato na balita ni Mirasol Abogadil. Matapos ang pagsuspindi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa idineklara nito noong nakaraang taon na unilateral ceasefire, pinatigil na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tigil putukan na idineklara naman ng pamahalaan maging ang usapang pangkapayapaan sa rebeldeng grupo. Ngunit ayon sa National Democratic Front of the Philippines, hinihintay pa nila ang formal termination notice mula sa pamahalaan. Kasi sangayon dun sa JASIC, yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, kailangan magpadala sila ng written notice sa amin, and then 30 days later, saka mateterminate ang talks. Yan ang nasa JASIC kasi yung yung pag-define ng mode of termination ng these negotiations. Sinagot din ni NDFP Peace Panel Chairman Fidel Agkawili ang pahayag ng Pangulo na pinababalik na sa kulungan ang mga NDFP Peace Consultants na binigyan lamang ng pansamantalang kalayaan upang makabahagi sa usapang pangkapayapaan. Lahat sila ay nandyan sa Pilipinas at saka hindi nagtatago. No? Tapos, sila ay covered ng JASIC kasi hindi pa formally terminated ang talks eh. Kaya mahirap hindi rin dapat sila inaaresto. Tapos, sila ay effectively nasa ilalim ng jurisdiction ng korte ng gobyerno, ng GRT. Kasi nga, pinalaya sila by bail. Tapos, korte yata ang mag-decision dyan kung ang kanilang bail ay aalisin na o hindi. Dumipensa naman ang NDFP na wala silang ginagawang laban o pagpapahirap sa mga sibilyan kaya walang basihan na tawagin silang terrorist group.
Pinabulaanan din ni Agkawili ang umano'y hindi makataong pagpatay ng New People's Army sa ilang sundalo sa Mindanao. Mayroon na rin aniya silang rekomendasyon sa NPA na palayain na ang natitira pang prisoners of war ng mga ito kung mapapatunayang wala silang human rights violation. Yan ang sinabi ng militar. Ngayon, kung kanyang pinaniwalaan at hindi niya inimbestigahan, wala kami magagawa. Pero never yan nangyari. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ng DNR na tutulungan nila ang mga manggagawa na maapektuhan ng pagpapasara sa ilang minahan sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Ray Pilayo. Nangako ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi pababayaan ang mga empleyadong umaasa sa mga minahan na ipasasara ng kagawaran. Ayon kay Secretary Gina Lopez, magkakatrabaho rin ang mga ito dahil ide-develop nila ang mga lugar ng isasarang minahan para sa green economy. Pinabulaanan din ng kalihim ang mga lumabas na ulat na nasa 1.2 million ang mga mawawala ng trabaho sa pagsasara ng mahigit sa 20 minahan sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa 0.06% lamang o 234,000 ang kabuuang bilang ng naka-empleyo sa buong mining industry sa bansa base sa datos ng pamahalaan noong 2014. Subalit mas marami naman anya rito ang bilang ng mga naapektuhan dahil sa pinsalang dulot ng mga minahan sa kalikasan. There are so many more people that have been adversely affected for decades. We cannot and we must not build an economy where some people benefit and everyone else suffers. You know, when we close down the mines, we're not going to leave them alone. Hindi naman sila iiwanan. My experience is that a green economy creates many more jobs and is much, much more sustainable. I mean, I have communities earning 30 million a year, 40 million a year. And in the Yolanda area where we invested in ecotourism, in less than a year, they've gotten the money back and they go up to the millions of pesos in terms of salaries. Noong nakaraang linggo, ipinag-utos na ng DENR ang pagsasara ng nasa 23 minahan sa bansa matapos ang isinagawang mining audit ng kagawaran. Napatunayang nagiging sanhi ang mga ito ng malawakang pagkasira ng mga kalikasan at pamayanan. Nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hakbang ng DENR laban sa mapaminsalang mining activity sa bansa. And she's very adamant. Today she's insisting on the closure of so many. And I support her. She's a pro-people, pro-poor policies that I said when I took her in. You can have your way, just be fair and make it legal. That's about the only standard that we follow. What is legal and what is fair. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin at huwag basta isailalim lamang sa training ang mga pulis scalawags bilang bahagi ng internal cleansing sa hanay ng Philippine National Police. Narito ang hatol na balita ni Victor Cosare. Hindi kontento si Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na isailalim sa retraining ang mga tiwaling pulis. Para sa Pangulo, imbis na retraining, dapat suspindihin na ang mga ito sa serbisyo. Nais din ng punong ehekutibo na papuntahin sa Malacanang ang naturang mga pulis. They will be suspended, all of them. Tapos mag-report sila dyan sa Malacanang. Dyan sa opisina ko. Magtindig sila lahat dyan until I decide what to do with them. Bakit yung retraining to be more a better scalawag than what you are? Police kayo. Inatasan din ng Pangulo ang PNP Chief na i-account kung saan napunta ang ibinigay niyang milyon-milyong pisong pondo sa pambansang pulisya para sa kanilang operasyon kontra illegal na droga. Duda ang Pangulo na ibinulsa na ito ng mga tiwaling pulis. Ang ibig mong sabihin, binulsa mo yung 5,000 o 10,000 depending on the amount of the transaction. Binulsa mo, pinatay mo yung drug pusher dyan, kinuha mo yung droga, pinagbili mo ulit. Kaya iniiwan ninyo dyan patay.
Binatikos naman ni Pangulong Duterte ang puna ng Amnesty International sa kanyang war against drugs. Magugunitang noong nakaraang linggo, iniulat ng grupo na binabayaran umano ang mga pulis sa kada drug suspect na mapapatay ng mga ito. Ito ring amnesty, so naive and so stupid. Why would we kill people? Ano itong gobyerno na ito? Tigapatay ng parang aso? There has to be a reason. Find out the reason and find out the truth. You do not ask government to just go ahead and publish anything you want, and it's easy to condemn because people judge best when they condemn. Samantala, aminado naman ang Pangulo na kailangan ng amyenda sa saligang batas upang maipatupad ang kagustuhan niyang buhayin ang Philippine Constabulary sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Itutuloy ngayong linggo ang pagtalakay sa plenaryo ng panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Una itong naharang ng House Opposition Bloc noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng pagbibigay ng sponsorship speech. Muli namang naantala ang pagtalakay noong Huwebes matapos na mawalan ng quorum ng mag-uwian ang mga kongresista dahil sa haba ng sponsorship speech ni Representative Fredinil Castro. Ngunit ayon kay Representative Castro na pangunahing nagsusulong ng death reimposition bill, tiyak nilang matutuloy na ngayong linggo ang debate sa panukala. Wala aniyang anumang parliamentary maneuvering ang hahayaan nilang makapigil dito. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Yes, Rina, good morning. Good morning, Monica. Here are the latest news from different parts of the world. South Sudan's government is urging the international community to support implementation of African Union brokered peace deal rather than supporting the proposals to put South Sudan under United Nations trusteeship. Putting the country under UN trusteeship means that the United Nations governs the country for a specific period of time before handing governance back to the South Sudanese. With more than 200,000 people still sheltered under UN protection in many parts of the country, the government insists that peace is returning to the country and has called on internally displaced people to return to their homes. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says the United States should lead the way with Israel and Britain in setting clear boundaries for Iran. He, however, stopped short of any call for cancellation of the nuclear accord that Tehran signed with 6 world powers 2 years ago. In that pact, Tehran committed to reduce the number of its centrifuge by 2/3, capping its level of uranium enrichment well below the level needed for bomb-grade material, reducing its uranium stockpile and submitting to international inspections. Next week, Netanyahu heads into his first White House talks with U.S. President Donald Trump with Iran on the agenda. In other news, a capsule hotel in Tokyo offers bed-embedded library shelves packed with books. Ryuji Sasaki has the details. 日本のあるホテルが成長している電子書籍を無視し、伝統的な紙の書籍の文化を好む昔風のゲストにアピールをしている。日本の有名なカプセルホテルブック&ベッド東京は本棚の列にはめ込んだ押し入れほどの大きさと同じ寝台を提供している。ホテルの壁、天井、そしてほとんどの飾りはあらゆる大きな本がいっぱいで、正確に言うとさまざまな言語の3200本である。日中は共通の部屋が昼間に来る訪問者向けのラウンジとなっており、一緒に読書をすることができるのです。大きい部屋にゲストがたくさんいる感じなので、特に直接的な関わりがなくても同じ空間を共有していることで、ある種のリラックスした空間ができているのかなというふうに思いました。そのホテルは東京にある多くのホテルと同様に歓楽街の裏路地に隠れているが、それでも若い旅行者を引き寄せている。Kind of find capsules a bit constrictive, a bit scared of how confined it is. So we thought this was a good medium between the two, and there's definitely a lot of big spaces for you to stay in, and it's definitely a nice place to stay in if you like to read. ブック&ベッド東京の CEO 浅井圭様は彼のホテルを泊まれる本屋と呼び、そのアイデアがどのように生まれたのかを説明した。コンセプトにした
ホテルがあったら面白いんじゃないかなと、僕個人的にもねそういうのがあったらぜひ使いたいなっていう思いもあったんで、そういうところからの着想ですね。そのホテルは1年前に開かれ、69部があり、いくつかは隅の方に隠れ、心地の良い読書部屋にするためである。一泊の料金の範囲は部屋によって3800円から4800円、もしくは33から42米ドルである。昼間の訪問者は隅から隅までクッションがあるところを1時間500円で利用できる。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。Sa detalye ng mga balita, itinuturing ng teroristang grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o ang CPP, NPA, NDFP. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Binisita kagabi sa Cagayan de Oro City ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naulila ng 3 sundalong tinambangan ng mga umaning miyembro ng New People's Army noong Miyerkules. Ginawaran ng Pangulo ng pagkilala ang kagitingan ng mga tauhan ng militar na killed in action at personal na kinausap ang mga naiwang pamilya at nag-abot ng tulong. Ipinahayag naman ng Pangulo ang kanyang pagkamuhi sa mga rebeldeng komunista na itinuturing na niyang teroristang grupo. Magandang loob ka na nga eh. Napapahiya pa ako minsan sa mga sagot. Akala mo kasi you give them all the leeway and everything and you return to me is stupid. From now on, I will consider the CPP, NPA, NDF a terrorist group. Miyerkules nang paslangin ng 3 tauhan ng militar sa Bukidnon ang araw kung kailan inanunsyo ng NPA na tinatapos na nila ang kanilang idineklarang tigil putukan sa pamahalaan. Isa rin ito sa mga dahilan upang bawiin na rin ng pamahalaan ang pinairal nitong unilateral ceasefire declaration at kasunod nito ay ang pagpapatigil ng Pangulo sa usapang pangkapayapaan. Inatasan na rin ni Pangulong Duterte ang militar at Bureau of Immigration na arestuhin ang mga political prisoner na pansamantalang pinalaya para sa peace negotiations. Katong ilang mga leader nga gibuhian ako nga niadto sa Oslo. Ano na ko militar karon sa immigration to be on the lookout. Arestuhin ninyo sila ulit. 23 rebeldeng leader ang pansamantalang pinalaya sa bilangguan upang makabahagi sa peace talks sa Oslo, Norway. Samantala, ayon naman sa pahayag ni Presidential Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, nananatili namang nagtitiwala si Pangulong Duterte sa mga miyembro ng gabinete nitong makakaliwa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakahanda ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa magiging pag-atake ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP kasunod ng pagkukonsidera nito bilang isang teroristang grupo. Samantala, pinabulaanan naman ng National Democratic Front of the Philippines ang umanay walang hapas na pagpatay ng NPA rebels sa 3 sundalo sa Bukidnon. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboe. No, I mean, sir, that's a law enforcement, but I have the armed forces. They are considered terrorists, legitimate enemy. Law enforcement lang against terrorists. Period. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang law enforcement operations laban sa mga communist rebels. Ito ay matapos ideklara ng Pangulo na itinuturing na niyang teroristang grupo ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Ayon sa Commander-in-Chief, nakahanda ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga pag-atake ng rebeldeng grupo. Yung pag-lift na ko ng ceasefire, they can begin their attacks and we are prepared. Karami na natin, may mga jets na tayo. Ihulog ko lahat yan. Ipinaliwanag naman ng Pangulo kung bakit niya inilagay sa kategoryang terrorist group ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Isa na rito ay ang ginawang overkill ng mga rebeldeng NPA sa mga tauhan ng militar kamakailan. They announced publicly that they were lifting the ceasefire order
February 10. But they were killing my soldiers and policemen in the meantime. Saan ba ang honor mo dyan? And ang problema, army to army, so saan na may respeto? Why do you kill a government soldier 73 times? Yan? Why do you do that? Ano sundalo, aso? Di wala ka ba lang respeto na kalaban mo in the field of battle? There is always honor. At dahil sa walang habas na pagpatay, humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng mga sundalong napaslang. Atagan og hustisya ang pagkamatay sa ako ang bana. Maura gid na akong gipangayo sa ang hustisya nga makamit nako, makabalos akong bana sa ilahang gibuhat nga murag hayop nga gipatay. Pinabulaanan naman ng NDFP ang umano'y overkill ng mga miyembro ng NPA sa 3 sundalo. Yan ang sinabi ng militar. Ngayon, kung kanyang pinaniwalaan at hindi niya inimbestigahan, wala kami magagawa. Pero never yan nangyari. Medyo exaggeration yan eh. Tulad ng ginagawa ng militar ba na nag-plant ng evidence at saka nag-manufacture ng witnesses para kahit na inosente ay makulong at manatili sa detention. Yan ang problema eh. Yan ay isang bagay na dapat talagang bantayan ng Pangulo. Samantala sa kabila ng pagbawi ni Pangulong Duterte sa unilateral ceasefire ng pamahalaan at sa pagpapahinto sa usapang pangkapayapaan, nananatili pa rin bukas ang punong ehekutibo sa mga rebeldeng magbabalik loob sa pamahalaan. Mamili kayo. 50 years. Hindi natapos to. Kayong mga sundalo dyan sa bukid. I am offering you peace. Wala na kayong bumaba na lang kayo, maghanap ako. I will find money to place you in settlements and I will proceed with the land reform. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At alamin din natin ang mga balita naman sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Hatid sa atin ni Victor Tosare ang mga balitang Prom Day. Mayong buntag, Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga balitang Prom Day. Nakita na ang intern doctor nga gidagit sa 4 ka armadong lalaki niadtong Sabado sa parking area sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Sugbo. Nakitaan si Julian Inaki Larazabal Garcia sa Sitio Dandan, Barangay Poblasyon, Carcar City, Cebu nga samaran ug adunay tabon ang mga mata. Nahibaluan nga kabanay ang biktima sa tag-iya sa usa ka ospital sa Sugbo. Gidala ang biktima sa balay tambalanan aron masuta ang kahimtang sa iyang panglawas ug mapailalom sa debriefing. Padayon pa nga ginasuta ang hinungdan sa pagdagit ug pagbuhi sa biktima. Misaka ang presyo sa bulad sa merkado sa Masbate. Sumala pa sa mga tindera, gamay lamang karon ang madakpan nga mga isda sa dagat, maong kulang na usab ang ilang supply. Si Jerry Galicia sa detalye. Problema yanasan mga parabaligyasan bulad sa probinsya San Masbate ang kakulangan san ibabaligyan na bulad sa merkado. Segun sa mga ini, bakusog ang hangin kag daragko ang balud sa kadagatan kaya lisod ang mga parapangisda na makadakop san mga isda sa lawod. Dahil sa ni, wara si nagaabot na supply san mga pakas o daing kag mga bulad o tuyong isda sa mga merkado. Kasi ang press kasi tumaas ang price ng press na isda. Medyo maalon saka madalang yung pahuli ng isda. Saka yung pagbilad minsan maulan. Kaya yun. Kumikita naman sir. Pero kumbaga pang gastos lang. Noon mura yung pusit kasi mayroon basnig. Ngayon wala na. Dinadakit na. Yung mga palupad, kumukuha ng pusit noon, dinadakit na. Kunti na lang yung makukuha. Ang pakuha na lang sa pusit, yun sa taga. Ano yung kamanakwit. Yun na lang. Kaya maliliit yung produkto ng pusit. Kaya nagmahal. Yutay man ang nadadakop na isda dahil ginabawal ang paggamit sa daragko na sarakyan o mga lansya
na nagagamit sa makusog na ilaw. Bangod sa ni, haros doble ang gintaasan presyo sa mga bulad. Segun sa Department of Trade and Industry o DTI Masbate, posible ang mangompra ang mga negosyante halis sa iba na probinsya ang nagpapadyutay sa supply sa mga nahunambitan na produkto. Nakakagulat niya kasi halos pumapalo na ng 1,000 ang kilo ng pusit lang mismo from dati 500-600 lang yan. Ang explanation ng isang yung sa taga-DA, yun daw kasi doon mismo sa source, meron na doong bumibili ng bulyuman ginadala sa Cebu. Di halos kaunti na lang naiwan dito sa atin. Di siyempre pag kaunti na lang yun ang mangyayari, tataas ang price dito kasi wala nang supply. Mentras tanto ginklaro sa DTI Masbate dili nindasakop ang price regulation sa dried fishery products. Jerry Galicia, UNTV Barita, kagresponde Masbate. Sa laing balita o sa ka-field training exercise ang gipatigayon sa Philippine Coast Guard sa probinsya sa Bataan ngadto sa kapin o sa kalibo nga mga miyembro niini. Tumong sa kalihukan nga mapalig-on pa ang abilidad sa grupo sa pagbantay sa mga isla sa Pilipinas. Si Joshua Antonio sa balita. Kabilang sa prioridad ng Philippine Coast Guard ang pagmomonitor sa mga teritoryo ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea, upang mapalakas pa ang ginagawang pagpapatrolya at maproteksyonan ng maigi ang ating mga teritoryo. Nagsagawa ng field training exercise ang PCG sa mahigit 1,000 miyembro nito. Isinagawa ang pagsasanay sa bayan ng Bagak sa lalawigan ng Bataan na nagtagal ng 2 linggo. Kabilang sa ginawa nilang pagsasanay ay ang close water battle, water search and rescue, land navigation at coastal ready patrol. Natututo sila ng tinatag na close water battle, natututo sila ng water search and rescue, natututo sila ng land navigation, natututo sila ng coastal security patrol. Ayon sa PCG, nasa mahigit 10,000 na ang kanilang pwersa sa buong bansa. Subalit patuloy pa rin ang ginagawa nilang recruitment. Patungo dun sa ating goal na maproteksyonan yung mga kababayan natin tsaka yung maritime community sa mga piracy at terrorism dun sa South. Sa kasalukuyan ay nasa 36,000 kilometers coastline ng ating 7,100 na mga isla at 25,000 coastal barangays ang kailangang bantayan ng PCG laban sa maritime infractions. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Bataan. Dili magpalupig ang Binyan City sa Laguna pag-abot sa disaster preparedness. Usa ka emergency command center ang gitukod sa dakbayan ug kumpleto na usab ang ilang mga kahimanan alang sa pagresponde sa higayon nga dunay moabot nga kalamidad o katalagman. Si Sherwin Kulubong sa balita. Sa tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 20 bagyo ang pumapasok sa bansa taon-taon. Kabilang sa mga apektado ng bagyo kada taon ay ang mga lugar sa paligid ng Laguna de Bay na madalas binabaha sa tuwing may sama ng panahon. Kaya naman una nang nanawagan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga local government officials ng Region 4A na paghandaan na ang mga kalamidad bago pa man ito dumating sa bansa. Isa ang lungsod ng Binyan sa lalawigan ng Laguna sa agad na tumugon sa panawagan ng ahensya. Nakapagpatayo na ito ng sariling command center. Mayroon na rin itong kumpletong kagamitan sa pagresponde sakaling magkaroon ng mga kalabidad o sakuna. Ngayon po, lahat po ng pagresponde sa pulis, sa baha, sa sunog, lahat po ng disaster na you could imagine, kahit po police assistance, ready po tayo lahat. Meron po tayong dispatch system, may sapat po tayong mga gamit, may sapat po tayong mga skilled na mga tao para makatulong po natin. Hinihikayat naman ni Dimagila ang kanyang mga kababayan na agad na ipagbigay alam sa kanilang command center ang anumang sakuna sa kanilang lugar upang mabilis itong maaksyonan.
kinakausap pa kayo, nagtatype pa lang, binibip na yung kabilang kwarto saying, let's say fire. I-click niya yung fire, tapos kukunin niya yung details. Alam na sa kabilang room, then meron po tayong pinakamataas na camera sa binyan. Kapag may usok, makikita na po niya, sasabihin lang kung anong barangay, lalagyan coordinates, kukunin na siya ng camera, then i-dispatch na po siya. Samantala, suportado naman ng pamahalaang panlalawigan ang naging hakbang na ito ng syudad. Nagpaplano na rin ang Laguna Provincial Government na maglagay ng Emergency Command Center sa bawat distrito sa lalawigan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Binyan City, Laguna. O gana ang kinatibukan sa atong mga balitang from di karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat Victor Cosare live mula sa Davao City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, ihahatid sa atin ni Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. And foreign news abroad. Romania's Social Democratic government has scrapped a controversial decree relaxing the rules against corrupt officials. The decree passed in an emergency procedure on Tuesday aimed to decriminalize corruption-related offenses worth less than 200,000 lei or $48,000. The said decree has drawn hundreds of thousands of people into protest. The demonstrators have vowed to keep the pressure on the cabinet, with some demanding the entire government quits. The protests have been the country's largest since the fall of communism in 1989. Meanwhile, an Iraqi passport holder with a valid visa to live in the United States has returned to the U.S. after a tumultuous few days, struggling under President Donald Trump's travel ban. Roslyn Sinha was born and raised in the UAE but holds an Iraqi passport because her parents are Iraqis. The Texas resident says she is married to a fourth-generation American and had to fly to Dubai to visit her mother in the hospital. As I was in the air, Donald Trump signed the executive order. That made all of us confused. The airlines couldn't let me on board. The U.S. Embassy couldn't help us. The Trump administration's immigration ordering Bahrain citizens from 7 mainly Muslim countries and temporarily blocking refugees was in legal limbo on Sunday after an appeals court denied the Department of Justice request to restore the ban. In other news, every year more than 100 children have been dying from a mystery illness in India's eastern Bihar state between mid-May and June. Diwash Rai has the details. मुजफ्फरपुर में सन 1995 से बच्चों के बीच उच्च नैतिकता दरों के साथ एक तीव्र मस्तिष्क संबंधी फैलने बीमारी के बारे में सूचित किया गया था, जो भारत की सबसे बड़ी लीची खेती फैसल मौसम के साथ जुड़ती है। जनवरी 31 में एक प्रकार के विश्व स्वास्थ्य मेडिकल आधारित जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और भारतीय शोधकर्ताओं का कहना है कि उष्णकटिबंधीय फल लीची एक खाली पेट पर खाने की वजह प्रमुख कारण हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब पृष्ठभूमि से अधिकांश बच्चों ज़्यादा से पीड़ित हो गए हैं। खोजकर्ताओं ने उन बच्चों में जिनके पास रहस्यमय बीमारी के विकास हो रही थी उनमें अनुसंधान की और तुलना किया, और जिन बच्चों 2014 की मई और जुलाई के बीच नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार रक्त के नमूने रसायन और कीटनाशकों में संक्रमण या जोखिम के कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन बीमार पड़ने वाले हर बच्चों ने लीची खाया था और ज़्यादा सा बच्चों ने पेड़ से गिरा हुआ फल खाया था। रिपोर्ट ने कहा है कि बीमारियों की साथ जुड़ने से 24 घंटे पहले शाम के खाने के साथ खपत किए गए थे। स्थानीय डॉक्टर निष्कर्षों के बारे में सचेत था। एक उसमें टॉक्सिन पाया गया है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो खाली पेट में यदि काफ़ी लंबे समय तक खाना नहीं खाया है और खाली पेट में है तो ऐसे भी ग्लूकोज का लेवल घटा रहता है और वो लेने से और भी घटा देता है, जिसका इफेक्ट ब्रेन पर होता है। लेकिन सभी लोगों को यकीन नहीं था कि लीची स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न कर रहा है। और इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं उससे जो है लोगों को एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए तत्काल। और इसमें जो उनको मानना है कि रिपोर्ट लीची खेती के द्वारा जीवन गुजारा करने वालों को चोट पहुंचा सकता है।
तो अगर जो उन्होंने आउटकम निकाला है वो बिल्कुल ही जो है सत्य नहीं है, क्योंकि लीची विशेष करके जो मुजफ्फरपुर की लीची है वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है और पिछले करीब 200 वर्षों से लोग इसका सेवन कर रहे हैं और कभी इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और पिछले वर्ष 2016 में इतनी अच्छी फसल हुई थी और कोई भी इस तरीके की समस्या नहीं आई। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आधारित अधिकारियों कहता है कि अपने बच्चों को शाम को खाना और सीमित संख्या लीची खाने में ध्यान रहना चाहिए। खाद्य और कृषि संगठन ने अनुसार विश्व लीची उत्पादन के 91% के लिए भारत और चीन से निर्यात होता है। दिवस राय, UNTV समाचार और उद्दार, मुंबई, भारत। And those are the news abroad. Later on, I'll be bringing you the latest in sports. Meanwhile, back to you, Angela. Thank you, Rina. Mahigit 100 residente ng bayan ng Pandi sa Bulacan ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Samantala, mahigit 60 estudyante naman sa isang paaralan sa Hagonoy ang nakapagpagupit ng libre. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Buwang linggo nang pabalik-balik ang sipon, ubo at lagnat ni Ginang Mary Rose Santiago at ng 2 anak nito. Madalas ding iniinda ni Aling Rose ang pananakit ng batok dahil sa alta presyon. Kaya nang mabalitaan na may libreng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa kanilang barangay sa Santo Rosario, Pandi, Bulacan, ay walang pag-aatubili itong nagtungo upang makapagpakonsulta sa doktor. May sakit po kasi yung anak ko, nilalagnat, tapos may sipon. Kung sa doktor ko naman po dadalhin sa Pande, wala rin kaming panggastos. Dito po kasi libre, kaya dito na po kami pumunta. Ako kasi masakit lagi yung bato ko. Gusto ko sanang pa-check up din. Nagpapasalamat ako dahil nabigyan kami ng opportunity na makapagpa-check up dito. Kung wala pong ganito, baka wala po kaming pagkakataon na magpa-check up po sa doktor. Natapos naman ang 3 buwang paghihirap ni Christopher Moreno nang mabunot na rin sa wakas ang kanyang sirang ngipin. Yung isang ngipin ko po sumasakit. Madalas pong kumikirot po. Hindi po ako makatulog. Brad Eli, Kuya Daniel, salamat po. Kasama niyang nagpabunot ng ngipin ang kaibigang si Jerry Texon. Umabot sa 131 kababayan natin sa bayan ng Pandi ang napaglingkuran sa medical at dental consultation at iba pang libreng serbisyo. Samantala, nagsagawa naman ang grupo ng libreng gupit para sa kalalakiang estudyante ng Romana Trilliana High School sa Hagonoy, Bulacan. Isa sa napakalaking tulong sa aming mga mag-aral na magkaroon po ng libreng gupit, lalo na po sa mga walang kakayahan na makasunod sa pinag-uutos ng tamang gupit ng paaralan. Nagpapasalamat po sa libreng gupit na inandog ni Kuya Daniel Rason. Nestor Torres para sa serbisyong Kasangbahay. Sports naman tayo, hatid sa atin ni Rina Villamor Camara. Balikan natin si Rina. Good morning. Good morning, Kuya. Tulad nga ng nangyari noong Season 3, muli namang pinigilan ng Malacanang Kamaong AFP Cavaliers na umusad sa liga at may depensa ang kampyonato ng talunin ito sa quarterfinal round ng UNTV Cup Season 5 kahapon. Samantala, hindi naman binigyan ng pagkakataon ng PNP responders ng BFP Firefighters upang masiguro ang pwesto sa semifinals. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Umipigbing setup. Hirap. Oh, beautiful shot. Rina pasok this time out. He regains possession. Pasok na sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5 ang 3-time runner-up PNP Responders at Season 3 runner-up Malacanang Kamao. Sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5, hindi na pinahirit pa ng 2 koponan ng do-or-die game ang kani-kanilang kalaban, ang BFP Firefighters at defending champion AFP Cavaliers. Sa Game 1,
Tinambakan ng 12 puntos, 82-17 ng PNP ang BFP upang apulahin ang kanilang pag-asa na makabante pa sa semis. Ang responders na may twice to beat advantage ay maagang nagpaputok ng mainit na opensa sa pangunguna ni two-time MVP Olan the Sniper Rumiping na tumikada ng 29 points, 5 rebounds, 1 assist at 3 steals. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 16 points at 4 na rebounds at steals. Hindi naging sapat ang combined 45 points mina Gilbert Malabanan at Kurt Amores upang pigilan ng team ng mga pulis na matagal nang uhaw sa kampyonato. Give praise to the players kasi talaga kumbaga sa ipinakatalala yung pagiging composure nila doon sa game, which is tayo naman hiningi ko sa kanila yung composure, at the same time yung maglaro sila as a team. Medyo maganda rin pinakita namin this season. We were able to beat the number 1 team. We were able to reach this far. Sulya, Dan, sealed, blocked. At sa second game, mistulang naulit naman ang senaryo noong Season 3 quarterfinals kung saan nabigo ang Season 2 champion AFP Cavaliers na idepensa ang kampyonato nang talunin sila sa knockout game ng Malacanang. Noong March 29, 2015, tinalo rin ng Malacanang ang Cavaliers na noon ay defending champion rin sa score na 91-88. Kahapon naman, binugbog na matinding opensa at defensa ng Cavao team ang Cavaliers upang dominahin ang lahat ng quarters at tapusin ang laban sa nakakangilong score na 73-54. Sa higpit ng depensa ng Cavao team, nalimitahan lamang sa 9 points ang ex-pro player ng AFP na si Boyet Bautista. Sa 3-point area, 3 lamang mula sa 19 attempts ang naibuslo ng AFP habang ang Malacanang ay nagpasok ng 8 out of 21 attempts. Maging rebounds, assists, steals at blocks ay hindi nakaporma ng husto ang Cavaliers sa Malacanang. Tinanghal na best players of the game sina Christian Luanzon na kumamada ng 17 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal. At si Ian Garrido na may 12 points, 6 rebounds, 1 assist at 4 na blocks. And we knew for a fact na papasok sila sa game na to, determinado sila dahil backs against the wall eh. So sinabi ko sa kanila, kailangan naming ipantayan yung intensity na gagawin ng AFP dahil being to defend their crown. Buti naman nag-respond yung mga player and naglaro talaga sila para sa bawat isa. Nandun yung effort, kaya lang kung makikita natin sobrang baba ng percentage ng players. Inside and out, yung perimeter shooting, lahat. Saka I have to give credit to Malacanang. Sa susunod na linggo, magsasagupa na sa semifinal round ang PNP Responders at Judiciary Magis, habang ang BOC Transformers naman ang makakalaban ng Malacanang Kamao. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Nakausap nga natin si Coach Sonny Manukat ng AFP Cavaliers kahapon ay nangihinayang siya dahil hindi nga sila nakapasok dito sa semifinals round. Kumbaga hindi nila nagawa yung kanilang nagawa nung UNTV Cup Season 2 kung saan nalampasan nila yung dalawang kupunan na may twice to beat advantage kaya na nila nakuha ang kampyonato during that time. At ngayon pa na meron silang conditioning coach na hinar mula naman ito sa PNP Responders. At this coming Sunday, simula na nga ng semifinals round natin kung saan ang BOC at Judiciary ay may twice to beat advantage pa rin dito. Para sa ating first game, sisimulan niya ng Malacanang Kamao kontra sa BOC Transformers at sa second game naman, andyan ang PNP Responders kontra naman sa Judiciary Magis. At yan muna ang latest sa sports. Balik sa'yo, Kuya.